iniwan sa pusali, ipinagpalit sa salapi. Habang si Mayumi ay nagkakandara pa sa pagtitinda para sa 3 anak, ang asawa niyang si Leandro ay naghahanda na sa isang marangyang kasal kasama ang isang heredera. Ngunit ang isang ina, kapag tinapakan ng dangal, marunong lumaban. Akala ni Leandro ay tinalikuran na niya ang kanyang basura. Ngunit hindi niya alam, ang basurang itinapon niya ang siyang wawasak sa kanyang pekeng kaharian. Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Hindi ka na bagay sa mundong ginagalawan ni Leandro ngayon, Mayumi. Maging praktikal ka at pirmahan mo na ito para hindi ka na magmukhang basahang pilit na kumakapit sa laylayan ng isang taong matagal ka nang kinalimutan. Ang boses na yon ay mula kay Paulo, ang aroganteng sekretary ni Leandro, na lulan ng isang mamahaling sasakyang kulay pilak na ngayon ay nakaparada sa tapat ng barong-barong ni Mayumi sa tondo. Inihagis nito ang isang sobrang kulay ginto sa ibabaw ng hapagkainang gawa sa tagpi-tagping kahoy, kung saan kasalukuyang nagtatahi si Mayumi ng isang lumang uniforme. Ang gintong sobre ay tila isang malaking insulto sa gitna ng karalitaan. Kumikinang ito sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Habang ang mga kamay ni Mayumi ay magaspang, may mga bakas ng uling at bahagyang nanginginig. Sa loob ng maliit na silid, humahalo ang amoy ng sinisangag na kanin at tuyo sa amoy ng kalawang mula sa bubungang yari sa luma at butas-butas na yero. Kasal? Pakakasalan na niya ang anak ng mga madrigal? Ang tinig ni Mayumi ay halos pabulong, tila isang hanging naghahanap ng hininga sa gitna ng paninikip ng dibdib. Exactly. Kaya be a good girl, Mayumi. Pirmahan mo na ang waiver na yan. Ayaw ni Leandro na magkaroon ng anumang sabit sa pagsasama nila ni Miss Cosima. Isipin mo na lang para ito sa katahimikan nating lahat. Bibigyan ka naman niya ng sapat na pera para makalipat kayo ng ibang tirahan. Hindi ba't yan naman ang kailangan ninyo? Pera. Dagdag pa ni Paulo habang diring-diri na tinitingnan ng paligid. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay tila ayaw madikitan ng alikabok ng sahig. Dahan-dahang binitiwan ni Mayumi ang karayom at sinulid. Ang telang tinitistis niya ay para sa isa sa kanyang mga anak na triplets. Isang maliit na puting polo na may mantsa ng dilaw sa kilikili pero kailangang maging malinis para sa bukas. Habang pinakikinggan ang bawat salita ng lalaki, naramdaman ni Mayumi ang isang matalim na kirot. Hindi mula sa karayom, kundi mula sa katotohanang ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagpalit niya ang kanyang pangarap na maging nurse para suportahan ang pag-aaral nito, ay itinuring na lamang siyang isang dumi sa kanyang malinis na kasuotan. Hindi kumibo si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa gintong sobre. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila may isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang katinuan. Nanuyo ang kanyang lalamunan, at ang bawat salita ni Paulo ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Nang dahan-dahan niyang buksan ang sobre, hindi lamang ang marangyang disenyo ng imbitasyon ang tumambad sa kanya. Doon, sa ilalim ng makapal na papel, ay may nakasingit na isa pang dokumento. Isang legal na papel na may titulong Waiver of Parental Rights and Inheritance. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Ang pangalawang dagok ay mas matindi pa sa nauna. Hindi lamang siya ang gustong burahin ni Leandro sa buhay nito. Maging ang kanilang 3 anak ay nais nitong itakwil kapalit ng yaman at kapangyarihan ng pamilya, Madrigal. Rights? Ibibigay ko ang karapatan ko sa mga anak ko. Paolo, sabihin mo sa kanya, hinding-hindi ko ito pipirmahan. Kahit mabulok ako sa hirap dito sa tondo, hinding-hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko sa kahit anong halaga ng pera. Ang tinig ni Mayumi ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ngumisi ng mapait si Paulo. Huwag kang magmalinis, Mayumi. Sa tingin mo ba ay mabibigyan mo sila ng magandang buhay dito? Tingnan mo ang paligid mo. Amoy pawis.
amoy hirap. Kung mahal mo ang mga anak mo, palayain mo sila sa kahirapang ito. Iyan ang sinasabi ni Leandro, isang sakripisyo para sa kinabukasan nila. Ang bawat kataga ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Mayumi. Gaslighting sa pinakamataas na antas. Pinapalabas nilang siya pa ang masamang ina kung hindi niya tatalikuran ang sariling dugo at laman. Naramdaman ni Mayumi ang pag-ikot ng paligid. Ang mga pader na gawa sa plywood ay tila sumisikip, tila lalamunin siya ng dilim ng gabi. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila luha ng kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa sulok ng silid kung saan mahimbing na natutulog ang tatlong munting anghel, walang kamalay-malay na ang kanilang sariling ama ay kasalukuyang ibinebenta ang kanilang pagkatao para sa isang buhay na punong-puno ng ginto. Paalisin mo na ako, Paolo. Sabihin mo kay Leandro. Hihintayin ko siyang harapin ako. Hindi ang aso niya ang kakausapin ko. Mariing wika ni Mayumi habang itinutulak ang gintong sobre pabalik sa dulo ng mesa. Lumabas si Paolo na may halong banta sa kanyang mga mata. Pag-isipan mong mabuti, Mayumi. Ang kapangyarihan ni Leandro ngayon ay abot hanggang sa langit. Isang pitik lang niya. Maaari niyang kunin ang mga bata sa iyo sa paraang hindi mo magugustuhan. Huwag mong hintayin na ang batas na ang sumundo sa iyo. Nang makaalis ang lalaki at muling bumalik ang katahimikan sa loob ng barong-barong, doon lamang bumigay ang tuhod ni Mayumi. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang sinusubukang pigilan ng hikbi na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang pagpatak ng ulan sa bubungan. Bawat tunog ay tila isang paalala ng kanyang nag-iisang katotohanan. Siya ay mag-isa, walang pera, at ang kalaban niya ay ang taong dati ay tinuring niyang mundo. Tumayo siya at lumapit sa natutulog niyang mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Luz, ni V, at ni Minda. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang katanungan ang pilit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa mundong ito na pinapatakbo ng salapi. Hanggang kailan ko sila kayang protektahan kung ang mismong batas at tadhana ay tila nakikipagsabwatan sa taong nais kaming wasakin. Ang bawat hakbang ni Mayumi sa maputik na eskinita ng tondo ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Hindi ang bigat ng basket ng mga tirang isda ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran. Sa bawat kanto, ang mga tingin ni Aling Marites at ng iba pang mga tambay ay puno ng pangungutya. Isang uri ng libangan na ang puhunan ay ang kanyang pagdurusa. Nakita niyo ba ang balita sa TV? Yung dating asawa ni Mayumi, si Leandro, mukhang hari na ngayon. Ikakasal na sa anak ng bilyonaryo. Ang boses ni Aling Marites ay sadyang nilakasan, sapat upang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Mayumi habang binabaybay ang daan patungo sa palengke. Aba, sino ba namang lalaki ang mananatili rito kung ang kasama niya ay amoy lansa at puro dumi sa kuko? Sabi ko na nga ba, itatapon din yan si Mayumi pagkatapos pakinabangan. Humigpit ang kapit ni Mayumi sa hawakan ng kanyang basket hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipamukha sa kanila na ang haring hinahangaan nila ay dating isang pulubi na pinatuloy niya sa kanyang buhay. Habang hinahawakan niya ang madulas na kaliskis ng mga isdang kanyang itinitinda, tila bumalik sa kanyang gunita ang hapdi ng kanyang daliri. Ilang taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang araw na tinanggal niya ang gintong singsing na tanging pamana ng kanyang namayapang ama. Isang hiyas na sumasagisag sa dangal ng kanilang pamilya. Ibinenta niya iyon ng palihim upang magkaroon si Leandro ng puhunan para sa unang transaksyon nito. Noon, puno ng pangako si Leandro. Sinasabi nitong
Ang bawat barya ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang kinabukasang yon ay mayroon ng ibang reyna at ang singsing na nagmula sa kanyang sakripisyo ay naging bahagi na lamang ng nakaraang nais nitong sunugin. Biglang nabulabog ang kanyang pag-iisip nang mag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang pangalang lumabas sa screen ay tila isang sumpa. Leandro. Nang sagutin niya ang tawag, hindi pangungumusta sa mga bata ang bumati sa kanya, kundi ang malamig at walang emosyong boses ng lalaking dati niyang tinuring na mundo ay tila isang banyaga sa kanyang pandinig. Mayumi, sana naman ay naging praktikal ka na at pinirmahan mo na ang mga papeles na ibinigay ni Paulo. Panimula ni Leandro, walang bahid ng pag-aalinlangan o pangungumusta sa kanilang mga anak. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. I'm doing this for everyone's sake. Ayaw kong lumaking tinitingala ang isang amang nakatali sa nakaraang puno ng hirap. Let's face it, you're just an embarrassment to my current status. Napatigil si Mayumi sa paglilinis ng isda. Ang dumi ng paligid, ang itim na tubig na umaagos sa kanal, ang langaw na umaaligid sa kanyang tinda, ay tila sumasalamin sa kung gaano kababa ang tingin sa kanya ng lalaking ito. Embarrassment, Leandro? Pait na wika ni Mayumi. Pilit na pinapatatag ang boses sa gitna ng ingay ng palengke. Noong wala kang pambayad sa upa, noong halos mamalimos ka para lang may maipakita sa mga investor mo, naging embarrassment ba ako? Noong ibinenta ko ang huling alaala ng itay ko para lang magkaroon ka ng puhunan, ikinahiya mo ba ako? Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago muling nagsalita si Leandro. Ang kanyang tono ay puno na ng pagkairita. That was business, Mayumi. Utang na loob. Binabayaran ko na yan sa pamamagitan ng perang ibibigay ko sa'yo. Huwag kang maging martir. Isipin mo ang mga bata. Sa tingin mo ba, sapat na ang pagtitinda mo ng isda para bigyan sila ng bukas? Pirmahan mo ang waiver. Kapag hindi mo ginawa iyan, huwag kang magsisisi kung isang araw ay magising ka na lang na wala nang natitira sa'yo, pati ang tinitirhan ninyong barong-barong. Bago pa makasagot si Mayumi, ay pinutol na ni Leandro ang tawag. Ang tunog ng naputol na koneksyon ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang natitirang pasensya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Isang pirasong isda ang nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa maputik na sahig, ngunit hindi niya ito nagawang pulutin. O ano? Mukhang tinakwil na talaga ng tuluyan. Pasaring ni Aling Marites na kanina pa pala nakikinig sa hindi kalayuan. Mahirap kasi kapag masyadong ambisyosa, Mayumi. Akala mo siguro habang buhay kang reyna sa puso ng isang katulad ni Leandro. Hindi sumagot si Mayumi. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Sa halip na sumuko sa kahihiyan, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang basket. May isang pares ng mga mata ang tila nakamanman sa kanya mula sa isang itim na sasakyang nakaparada malapit sa bukana ng palengke, ngunit sa tindi ng kanyang emosyon ay hindi niya ito gaanong binigyang pansin. Pag-uwi sa bahay, ang bumati sa kanya ay ang tawanan ng kanyang triplets. Si Luz, V at Minda ay nakaupo sa sahig, pinagsasaluhan ng isang maliit na mangkok ng kanin na hinaluan ng kaunting asin at mantika. Nanay, kain po tayo. Masayang sigaw ni Minda, ang bunso sa tatlo, habang iniabot ang isang maliit na kutsarang plastik na may lamang kanin. Napaluhod si Mayumi sa tapat nila. Ang bawat butil ng kanin na pinagsasaluhan ng kanyang mga anak ay tila isang matalim na paalala ng kanyang kabiguan bilang ina sa mata ni Leandro. Ngunit sa kanyang puso, ito ang tunay na kayamanan. Niyakap niya ang tatlong bata ng mahigpit. Ang amoy ng kanilang pawis at pagkabata ay tila naging gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Nang makatulog na ang mga bata, dahan-dahang hinugot ni Mayumi ang isang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kanilang katre.
Doon nakatago ang lahat ng mga lumang dokumento ni Leandro noong nagsisimula pa lamang ito. Mga resibo, mga sulat, at mga kontratang siya mismo ang nag-ayos at nag-encode noon. Habang binubuklat niya ang isang lumang folder ng Calum Investments, isang dokumento ang nahulog. Ito ay isang loan agreement mula sa isang maliit na bangko, 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binasa ni Mayumi ang mga detalye hanggang sa mapatigil siya sa huling pahina. Ang pirma sa ibabaw ng pangalan niya, Mayumi Serafina Aglipay, ay nakasulat sa isang paraang tila pamilyar, ngunit alam niyang hinding-hindi niya ito pinirmahan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran nang mapagtanto ang katotohanan. Hindi lamang siya iniwan ni Leandro. Matagal na siyang ginagamit at ninanakawan ng pagkatao ng lalaking ito bago pa man nito mahanap ang kanyang bagong reyna. Anong gagawin ko ngayon? Ang tanong na ito ay umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi habang ang hawak niyang papel ay unti-unting nayuyupi sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng dibdib ni Mayumi dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan sa kalsada ng avenida. Hawak niya ang isang malaking plastik na supot kung saan nakabalot ang damit na kanyang tinahi para sa isang kliyente. Basang-basa na ang kanyang manipis na tsinelas at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit kailangang makarating ng delivery na ito. Ito ang pambili ng gatas ni Minda at gamot para sa ubo ni V. Sa gitna ng malakas na ulan, napansin ni Mayumi ang isang mamahaling itim na sasakyan na nakatigil sa gilid ng kalsada. Sa tabi nito, isang matandang lalaki na nakasuot ng dekalidad na Amerikana ang tila nahihirapang huminga. Hawak nito ang kanyang dibdib habang unti-unting napapaluhod sa basang semento. Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling naglalakad. Ang iba ay umiiwas dahil sa takot na madamay o baka mapagkamalang masamang loob ang matanda. Lolo? Lolo, ayos lang po ba kayo? Mabilis na lumapit si Mayumi, binitawan ang kanyang dala nang hindi inaalala kung mababasa ang kanyang pinaghirapang tahiin. Walang maisagot ang matanda. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Sa bawat hininga nito, tila may isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Namumutawi sa kanyang mga mata ang takot. Ang takot ng isang taong nararamdaman na ang dulo ng kanyang hininga sa gitna ng isang kalsadang walang nakakakilala sa kanya. Tila bumalik ang diwa ni Mayumi sa mga taon kung kailan siya ay nakasuot pa ng malinis na puting uniforme sa loob ng ospital. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paglilinis ng isda at pagtatahi, ay mabilis na gumalaw dahil sa instinto ng isang yata. Ipinatong niya ang kanyang 2 palad sa gitna ng dibdib ng matanda at nagsimulang mag-compress. Lolo, tumingin kayo sa akin. Huwag po kayong pipikit. Hinga lang po, kaya ninyo yan. Ang boses ni Mayumi ay matatag, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at kaba. Sa bawat pagdiin ng kanyang mga palad sa dibdib ng matanda, tila nararamdaman ni Mayumi ang bawat pintig ng buhay na sinusubukan niyang isalba. Sa gitna ng kaguluhan ng ulan at ingay ng mga sasakyan, ang mundo ni Mayumi ay lumiit. Siya at ang estrangherong ito na nag-aagaw buhay. Naalala niya kung paano rin niya ipinaglaban ang buhay ni Leandro noong may sakit ito at kung paanong ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Ngunit ngayon, hindi siya papayag na may mawala na naman. Huwag po kayong susuko, bulong ni Mayumi. Ang kanyang mga luha ay humahalo na sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang sandaling tila walang katapusan, biglang huminga ng malalim ang matanda at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ang paningin nito ay malabo, ngunit ang unang nakita nito ay ang mukha ng isang babaeng basang-basa sa ulan. May mga matang puno ng malasakit at pag-asa. Dahan-dahang itinaas ng matanda
ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang braso ni Mayumi. Tila may isang kuryenteng gumapang sa pagkatao ni Mayumi nang titigan siya ng matanda ng matagal. May kung anong pamilyar sa mga matang yon, isang tingin na tila nakakakita sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Iikaw. Mahinang sambit ng matanda, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang mga mata mo, ikaw ang yarseng iyon, si Mayumi. Napatigil si Mayumi. Paano siya nakilala ng taong ito? Sa loob ng maraming taon, itinuring na siyang basura ng mundo, isang anino na lamang sa tondo. Pero dito, sa gitna ng ulan at dumi ng avenida, tinawag siya ng isang estranghero sa kanyang pangalan ng may halong paggalang at pasasalamat. Dumating ang mga paramedic na tinawagan ng isa sa mga usisero habang isinasakay ang matanda sa ambulansya. Hindi nito binitawan ang kamay ni Mayumi. Ang higpit ng hawak nito ay tila isang pangakong hindi na siya nito hahayaang mawala pang muli. Huwag kang aalis, Hija. Marami akong kailangang bayaran sa iyo. Huling wika ng matanda bago isara ang pinto ng ambulansya. Naiwan si Mayumi sa gilid ng kalsada, nakaluhod sa putikan, basang-basa at nanginginig. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito na itinuring ni Leandro na pabigat at embarrassment ay ang mga kamay na muling nagbigay ng buhay sa isang tao. Sa gitna ng dilim at lamig, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Ang matandang iyon, si Don Inigo Severino Altamira, ay hindi lamang isang estranghero. Siya ang mitya ng isang nakaraang matagal nang ibinaon ni Mayumi at ang susi sa isang kinabukasang hindi kailanman inakala ni Leandro na mangyayari. Ngunit sino ba talaga si Don Inigo sa buhay ni Mayumi? At bakit tila may dalang babala ang huling tingin na ibinigay nito sa kanya? Habang pinagmamasdan ni Mayumi ang papalayong ambulansya, napansin niya ang isang itim na wallet na nahulog sa putikan malapit sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Doon, sa loob ng wallet, ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang sariling ina na karga siya noong siya ay sanggol pa lamang. Nabitawan ni Mayumi ang wallet. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Paanong ang isang bilyonaryong katulad ni Don Inigo ay may hawak na alaala ng kanyang pamilyang matagal nang nawala? Ang marangyang amoy ng sandalwood at mamahaling pabango sa loob ng mansyon ni Don Inigo ay tila isang malupit na paalala kay Mayumi kung gaano siya kalayo sa mundong ito. Habang nakaupo siya sa gilid ng isang velvet na upuan, dama niya ang gaspang ng kanyang sariling palad na nakapatong sa kupas niyang maong na palda. Ang bawat dekorasyong ginto at antigong kagamitan sa paligid ay tila mga matang nanghuhusga sa kanyang pagkatao. Isang babaeng galing sa pusali ng tondo na biglang napadpad sa kaharian ng mga bilyonaryo. Hindi sapat ang salita para pasalamatan ka, Mayumi. Panimula ni Don Inigo habang nakasandal sa kanyang malambot na higaan. Inabot niya ang isang puting sobre mula sa gilid ng kanyang lamesa. Ito ay maliit na halaga lamang para sa buhay na ibinigay mo sa akin sa gitna ng ulan. Tanggapin mo ito para sa mga anak mo. Nasilip ni Mayumi ang dulo ng tsekeng nasa loob ng sobre. Ang bilang ng mga zero ay sapat na para makalipat sila sa isang disenteng bahay at hindi na muling kumain ng kanin na may asin lamang. Kumibot ang kanyang puso. Naisip niya ang butas-butas nilang bubong, ang ubo ni V, at ang pangarap ni Luz na maging doktor. Ngunit kasabay nito, tila naramdaman niya ang bigat ng lumang stethoscope ng kanyang ama na nasa kanyang alaala. Ang simbolo ng isang dangal na kailanman ay hindi ipinagbili. Dahan-dahang itinulak ni Mayumi ang sobre pabalik sa lamesa. Don Inigo, hindi po ako pumunta rito para sa bayad. Ginawa ko po yon dahil iyon ang nararapat. Kung tatanggapin ko po ang perang ito nang walang pinagpaguran, para ko na ring itinapon ang natitirang respeto ko sa aking sarili. Is she for real, Uncle? O baka naman part ito ng script para mas malaki ang makuha niya sa huli?
Isang malamig at mapang-uyam na tinig ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Mayumi sa pintuan. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng dekalidad na suit ang nakasandal sa hamba. Siya si Attorney Alon Madrigal. Ang kanyang mga mata ay tila mga laser na sinusuri ang bawat galaw ni Mayumi, puno ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Para kay Alon, ang mundong ginagalawan niya ay puno ng mga taong gagawin ang lahat para sa pera, at ang isang babaeng galing sa tondo na tumatanggi sa milyon-milyon ay isang malaking kasinungalingan. Alon, irespeto mo ang panauhin ko. Saway ni Don Inigo, ngunit hindi natinag ang tingin ng abogado. Uncle, I've seen her type before. Lalapit, magpapakitang tao, tapos hihingi ng pabor na higit pa sa halaga ng tsekeng yan. Sagot ni Alon habang naglalakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay nagpapabigat sa atmosfera sa loob ng silid. Tell me, Miss Aglipay, magkano ba talaga ang gusto mo? Huwag na tayong magbulahan. Naramdaman ni Mayumi ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Tumayo siya ng tuwid. Sinalubong ang mapanghusgang tingin ni Alon nang hindi kumukurap. Hindi po pera ang kailangan ko, Attorney Madrigal. Mariing wika ni Mayumi. Tumingin siya kay Don Inigo nang may pagsusumamo. Don Inigo, kung gusto niyo po talaga akong tulungan, bigyan niyo po ako ng trabaho. O kaya po ay pagkakataong makapag-aral muli para makuha ang aking nursing license. Gusto ko pong tumayo sa sarili kong mga paa para sa mga anak ko. Iyan po ang tanging hiling ko. Saglit na natigilan si Alon. Ang inaasahan niyang sagot ay nagbago. Nakita niya ang isang uri ng determinasyon sa mga mata ni Mayumi na hindi niya nakikita sa mga kliyente niyang bilyonaryo. Isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong dami ng salapi. Bago pa makasagot si Don Inigo, isang katok sa pinto ang muling bumasag sa tensyon. Pumasok ang isang kasambahay, bakas ang pagkailang sa mukha. Don Inigo, nandito po si Mr. Leandro Vergara. Gusto po niyang pag-usapan ang tungkol sa investment fund para sa kasal nila ni Miss Cosima. Ulat ng kasambahay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mayumi. Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naglaho. Papuntahin mo siya rito, utos ni Don Inigo. Hindi nakagalaw si Mayumi. Nais niyang tumakbo, nais niyang magtago sa ilalim ng lupa, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa simento. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng mga mamahaling sapatos na papalapit. Ang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding takot at pait. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay at kayabangan hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang ngiti ay biglang napalitan ng isang ekspresyong hinaluan ng gulat at matinding galit. Mayumi? Ang boses ni Leandro ay puno ng puot. Tumingin siya kay Don Inigo, pagkatapos ay kay Alon, bago muling ibinalik ang nanlilisik na mga mata sa kanyang dating asawa. Anong ginagawa ng basurang ito sa loob ng mansyong ito? Naramdaman ni Mayumi ang pagkadurog ng kanyang puso sa harap ng ibang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na makita nila ang kanyang pagluha. Ang tanong na umaling-aungaw sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya makakatakas, kundi kung paano niya haharapin ang demonyong dati niyang tinawag na langit. Sa gitna ng karangyaan ng silid, ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat salitang binitawan ni Leandro ay tila mga patak ng asidong tumatama sa balat ni Mayumi, nag-iiwan ng mahapding marka na mahirap burahin. Sa harap ng marangyang silid, sa gitna ng mga taong makapangyarihan, muling ipinamukha ni Leandro kung gaano kababa ang tingin nito
sa babaeng naging pundasyon ng kanyang mga pangarap. Don Inigo, pasensya na po kayo kung nabulabog ang katahimikan ninyo ng babaeng ito. Patuloy ni Leandro, ang kanyang boses ay naging malambot at tila puno ng pag-aalala. Isang taktika ng pagmamanipula na kabisadong-kabisado na ni Mayumi. Matagal na po akong sinusundan niyan mula nang maghiwalay kami. Hindi niya matanggap na wala na kaming ugnayan. Gagawin niya ang lahat, kahit ang magpanggap na biktima, para lang makakuha ng atensyon at pera. Nanigas ang buong katawan ni Mayumi. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ilantad ang lahat ng dumi ni Leandro. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpapakaba sa kanyang puso. Leandro, sapat na! Mahinang saway ni Don Inigo, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa dalawa. No, Don Inigo, kailangan ninyong malaman ang katotohanan, hirit ni Leandro. Habang lumalapit kay Mayumi, ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag. Mayumi, hanggang kailan mo ba gagamitin ang kahirapan mo para manlinlang ng ibang tao? Isipin mo naman ang dignidad mo, kung mayroon pa. Huwag mong idamay ang mga madrigal sa mga ilusyon mo. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila galing sa pahina ng isang fashion magazine. Si Cosim Madrigal. Ang kanyang ganda ay nakakasilaw, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo nang dumapo ang mga ito kay Mayumi. "Sweetheart, what's taking so long?" tanong ni Cosima habang humahawak sa braso ni Leandro. Tiningnan niya si Mayumi mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kilay ay tumaas sa diring nararamdaman. "Is she the woman you were talking about? The one from Tondo who's been harassing your office?" "Yes, love. Pasensya na. Naabutan ko siyang nanggugulo rito kay Don Inigo." Sagot ni Leandro habang hinahalikan ng kamay ni Cosima. Ang pagtataksil ay tila naging isang pampublikong pagtatanghal at si Mayumi ang nagsisilbing kahiya-hiyang dekorasyon. Sa gitna ng pangungutya, dahan-dahang itinaas ni Mayumi ang kanyang ulo. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagsusumamo. Sa halip, isang malalim at tahimik na kapangyarihan ang nagsimulang bumangon mula sa kanyang pagkadurog. Tumingin siya ng diretso kay Leandro, isang tingin na tila humihiwa sa bawat kasinungalingang binitawan nito. "Tapos ka na ba, Leandro?" Ang boses ni Mayumi ay mahinahon, halos pabulong. Ngunit bawat kataga ay may bigat na hindi kayang baliwalain. "Tapos ka na bang gumawa ng kwentong ikaw ang bida at ako ang kontrabida? Dahil kahit gaano mo kintabi ang pangalan mo ngayon, alam nating dalawa kung kaninong dugo at pawis ang naging puhunan mo para makatayo ka sa kinalalagyan mo." Bahagyang natigilan si Leandro. Ang kanyang panga ay nag-atubili. Isang senyales na tinamaan siya sa sinabi ng dating asawa. Ngunit mabilis niyang naitago ang gulat sa likod ng isang mapang-uyam na tawa. "See? This is what I'm talking about. She's delusional," sabi ni Leandro kina Don Inigo at Cosima. Habang nagaganap ang lahat, si Alon Madrigal ay nananatiling tahimik sa isang sulok. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagdududa kay Mayumi, ay unti-unting nagbago. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Leandro, ang sobrang agresibong depensa nito, ang paggamit nito kay Cosima bilang panangga, at ang bawat salitang tila masyadong pinagplanuhan. Pagkatapos, tumingin siya kay Mayumi. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang palda. Nakita niya ang isang butil ng pawis sa noo nito sa gitna ng malamig na aircon. Doon, sa isang saglit na golden moment, nakita ni Alon ang isang bagay na hindi kayang pekiin ng kahit sinong magaling na aktor. Ang tapat na pagdurusa
ng isang taong may dangal. Dadalhin ko na siya palabas, Don Inigo, mabilis na wika ni Leandro, sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Mayumi para kaladkarin ito. Bitawan mo ako. Mariing utos ni Mayumi, bagaman ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag. Nang makalabas sila sa pasilyo ng mansyon, malayo sa pandinig ng iba, biglang nagbago ang anyo ni Leandro. Ang kanyang mukha ay naging kasing bagsik ng isang hayop na handang manakmal. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Mayumi, sapat na para maramdaman nito ang kanyang mainit at mabahong hininga ng puot. Makinig kang mabuti, Mayumi, bulong ni Leandro. Ang bawat salita ay tila isang banta ng kamatayan. Huwag mong susubukang lumaban o magpakita pa rito. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay kukunin ko sa iyo ang mga bata. At alam mong may kapangyarihan akong gawin iyon. Buburahin kita sa buhay nila at hinding-hindi mo na sila muling makikita. Naiwang nakatayo si Mayumi sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Leandro at Cosima. Ang hangin ay tila naging yelo sa kanyang paligid. Ang banta ni Leandro ay tila isang itim na anino na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na may hawak ng pera at kapangyarihan habang ang tanging sandata niya ay ang kanyang katotohanan at ang kanyang pagmamahal sa mga anak na kasalukuyang nakataya? Nabalik lamang ang diwa ni Mayumi nang maramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakatayo si Alon. Hawak ang kanyang coat, ang tingin ay hindi na mapanghusga, kundi puno ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Ang bawat titik sa makapal na nursing textbook na binabasa ni Mayumi ay tila mga langgam na naglalakad sa harap ng kanyang nanlalabing mga mata dahil sa puyat. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang maliit na bumbilya sa kanyang dampa sa tondo, pilit niyang nilalabanan ang antok. Ang init ng gabi ay lalong nagpapabigat sa kanyang pakiramdam, habang ang amoy ng tuyong isda mula sa kapitbahay ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Para sa mga bata, Mayumi, konting tiis na lang, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang natutulog na si Luz sa kanyang tabi. Naalala niya ang sinabi ni Leandro na siya ay isang pabigat, isang kahihiyan. Ang bawat pangungutya nito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Sa tulong ni Don Inigo, nakabalik siya sa pag-aaral para sa kanyang refresher course. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, ang takot ay nananatiling nakabuntot sa kanya. Ang banta ni Leandro na kukunin ang mga bata ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang leeg sa bawat oras na siya ay pumupikit. Kinabukasan, sa klinika ni Don Inigo, abala si Mayumi sa pag-aayos ng mga medical records nang pumasok si Alon Madrigal. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, walang bakas ng pang-uyam sa mukha ng abogado. Pinanood ni Alon si Mayumi mula sa pintuan. Nakita niya kung paano naging maingat at mapagmahal ang mga kamay nito sa pag-aasikaso sa isang matandang pasyente na walang pambayad. Miss Aglipay, tawag ni Alon. Ang kanyang boses ay may kakaibang lambot na hindi pa naririnig ni Mayumi noon. I brought you something. I heard you're studying for the board exam again. Inilapag ni Alon ang isang maliit na kahon sa lamesa. Nang buksan ito ni Mayumi, tumambad ang isang dekalidad na stethoscope na may nakaukit na maliit na pangalan, Nurse Mayumi. Attorney Madrigal, hindi ko po ito matatanggap. Masyado po itong mahal. Gulat na wika ni Mayumi habang dahan-dahang hinahaplos ang makinis na metal ng kagamitan. Consider it an investment in a good nurse. At saka, pasensya na sa mga nasabi ko noong una. I was wrong about you. Sagot ni Alon habang umiiwas ng tingin, tila hindi sanay sa paghingi ng paumanhin. I've been looking into Leandro's business history. Something doesn't add up. Ang pagbanggit sa pangalan ni Leandro ay nagpabalik sa alaala ni Mayumi tungkol sa dokumentong nahanap niya sa kanyang lumang lata ng biskwit.
Inilabas niya ang lukot na papel mula sa kanyang bag at ipinakita ito kay Alon. Attorney, ito po ang loan agreement ng Calum Investments, 5 taon na ang nakalilipas. Ito ang pondong ginamit ni Leandro para simulan ang kumpanya niya ngayon. Pero tingnan niyo po ang pirma ko rito. Hindi ko po ito pirma. Ginamit niya ang pangalan ko para makautang nang hindi ko alam. Paliwanag ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Kinuha ni Alon ang papel at sinuring mabuti. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang bawat kurba ng tinta. Sigurado ka ba rito, Mayumi? Kung mapapatunayan nating pineke niya ang pirma mo, hindi lang fraud ang kaso niya. Maari nating mapatunayan na ang buong pundasyon ng yaman niya ngayon ay galing sa isang krimen. Sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng kulay ang madilim na mundo ni Mayumi. Ang golden moment na ito, ang pagkakaroon ng isang kakampi sa katauhan ni Alon, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay pa niya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa pakikipaglaban sa higanteng katulad ni Leandro. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang tumunog ang telepono ni Mayumi. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, tanging mabigat na hininga ang narinig niya bago ang isang boses na puno ng pananakot ang nagsalita. Masyado ka nang nagiging matapang, Mayumi. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Alon? Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko ang tadhana ng mga anak mo. Nabitawan ni Mayumi ang kanyang bagong stethoscope. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok. Pag-uwi niya sa tondo ng hapong iyon, tumambad sa kanya ang isang masamang pangitain. Ang pinto ng kanilang barong-barong ay wasak at ang mga gamit niya ay nakakalat sa sahig. Luz! V! Minda! Sigaw ni Mayumi habang tumatakbo papasok. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang lalamunan. Sino ang naglakas loob na pasukin ang kanilang tahanan? At nasaan ang kanyang mga anak sa gitna ng kaguluhang ito? Ang katahimikan sa loob ng wasak na bahay ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan sa loob ng nawasak na dampa sa tondo ay tila isang malapot na dilim na lalong sumasakal sa hininga ni Mayumi. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga nagkalat na gamit, ang mga punit na notebook ng kanyang mga anak, ang mga nabasag na basong plastik, at ang mga damit na kinalat sa putikang sahig, ay tila pagyapak sa sarili niyang puso. Luz? V? Minda? Ang kanyang tinig ay halos isang pagsamo, nanginginig, at hirap kumawala sa kanyang nanunuyong lalamunan. Sa kabilang sulok, sa ilalim ng kanilang luma at sadyang itinagong cabinet, nakita ni Mayumi ang isang maliit na paggalaw. Doon, nakita niya ang 3 bata na magkakayakap, nakatago sa pinakamadilim na bahagi ng bahay. Ang kanilang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ang kanilang mga labi ay nakatikom, na tila ba ang anumang tunog ay magdadala ng mas malaking panganib. Nang makita nila ang kanilang ina, sabay-sabay silang humikbi. Isang mahinang tunog ng pagkawala ng matinding takot. Mabilis na lumapit si Mayumi at niyanig ng yakap ang 3. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag sa anumang panganib na maaari pang dumating. Nandito na si nanay. Huwag na kayong matakot. Bulong ni Mayumi. Bagaman ang kanyang sariling mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Mayumi. Ang malakas na tawag mula sa labas ay nagpatalon sa kanilang 4. Ngunit hindi ito ang boses ni Leandro. Ito ay ang boses ni Alon. Pumasok si Alon sa loob ng barong-barong. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Nang makita niya ang kalagayan ng tahanan ni Mayumi, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya at lumuhod sa tapat ng mag-iina. Hindi na kayo ligtas dito. Kailangan nating umalis ngayon din.
Mariing wika ni Alon. Dinala ni Alon ang mag-iina sa isang apartment na pag-aari ni Don Inigo sa isang ligtas na bahagi ng Makati. Malayo ito sa amoy ng pusali at ingay ng tondo. Ang silid ay malinis, maliwanag, at puno ng mga kagamitang kailanman ay hindi inakala ni Mayumi na mararanasan niyang gamitin. Habang inihahanda ni Mayumi ang higaan ng mga bata, pinapanood niya si Alon mula sa pinto. Ang golden moment na yon ay hindi niya malilimutan. Ang seryoso at istriktong abogado ay kasalukuyang nakaupo sa sahig, sinusubukang ayusin ang isang sirang laruang kotse ni Minda na nasira sa gulo sa tondo. Ang kanyang malalaking kamay ay maingat na nagdidikit ng mga bahagi, habang ang tatlong bata ay nakapalibot sa kanya, unti-unting nawawala ang takot sa kanilang mga mata. Attorney Alon, bakit mo po ginagawa ito? Tanong ni Luz, ang panganay sa tatlo. Tumingin si Alon sa bata. Pagkatapos ay kay Mayumi na nakatayo sa may pinto. Dahil ang mga taong mabubuti ay hindi dapat hinahayaang lumaban ng mag-isa. Sagot niya ng may lalim na tila ba may pinaghuhugutan sa sarili niyang nakaraan. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang uri ng kilig na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ito ang uri ng kilig na nakukuha sa mga mabulaklak na salita ni Leandro noon, kundi isang pakiramdam ng seguridad, ng pagiging mahalaga, at ng pagkakaroon ng isang katuwang sa gitna ng unos. Nang makatulog na ang mga bata, lumabas si Alon sa balcony kung saan nakatayo si Mayumi. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi ay sapat na para silyuhan ang kanyang kaba. Mayumi, kailangan mong malaman, panimula ni Alon. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso. Hindi lang basta pananakot ang ginawa sa bahay niyo. I checked Leandro's latest moves. He's using the Madrigal Foundation's funds to cover up his debts. At ang dokumentong nahanap mo, iyon ang susi para mapabagsak siya. He knows you have it. Napasandal si Mayumi sa rehas. Ganun na ba siya kadesperado, Alon, na pati ang sarili niyang mga anak ay handa niyang saktan? Ang taong sakim sa kapangyarihan ay walang pinipiling biktima, sagot ni Alon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mayumi na nakahawak sa rehas. Isang simpleng hawak, ngunit puno ng pangako. Hindi kita hahayaang muling masaktan, Mayumi. Pangako ko yan sa'yo. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng katahimikan, biglang tumunog ang cellphone ni Mayumi na nakapatong sa lamesa sa loob. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Dahan-dahang binasa ni Mayumi ang mensahe at sa bawat salitang kanyang nababasa, ang dugong nananalatay sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo sa lamig. Magpakasaya ka sa bagong tirahan niyo, Mayumi. Ngunit huwag mong kalimutan, malapit na ang gabi ng kasal. Kung gusto mong mabuhay pa ang mga anak mo at makita silang lumaki, pumunta ka sa hotel sa gabi ng kasal. Mag-isa. Kung hindi, baka ang susunod na makikita mo ay hindi na lang wasak na bahay, kundi ang huling hininga ng mga paborito mong anghel. Nabitawan ni Mayumi ang kanyang cellphone. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na trahedya. Ang cliffhanger na ito ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Paano siya makakapunta sa hotel ng mag-isa habang ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng paghihiganti at ng kaligtasan ng kanyang mga anak? At ano ang tunay na balak ni Leandro sa gabi ng kanyang marangyang kasal? Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Mayumi sa mga nakaraang araw ay tila naging kristal na tumigas sa kanyang kalooban. Hindi na ito ang luhang nagmula sa kahinaan, kundi mga luhang naghugas sa kanyang paningin upang makita ang katotohanang matagal niyang iniyukan. Sa loob ng ligtas na apartment na ibinigay ni Don Inigo, ang bawat sulok ay saksi sa kanyang tahimik na paghahanda. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Mayumi ang mga bata na mahimbing na natutulog,
Pumasok si Don Inigo sa silid. Ang matanda ay may dalang isang lumang kahon na yari sa nara. Dahan-dahan itong naupo sa tabi ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkilala. Hija, marahil ay tinatanong mo kung bakit kita tinutulungan ng higit pa sa inaasahan mo. Panimula ni Don Inigo, ang boses ay nanginginig sa bigat ng alaala. Ang iyong ina, si Serafina, siya ang yarseng hindi ako iniwan nung ako ay wala pang pangalan sa industriyang ito. Noong ako ay may sakit at walang pambayad, siya ang nag-abono ng aking gamot mula sa sarili niyang maliit na sweldo. Namatay siyang hindi ko man lang naibalik ang utang na loob na yon. Kaya noong nakita kita sa gitna ng ulan, alam kong ang tadhana na ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Napaiyak si Mayumi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki sa kanyang ina. Ang kabutihang itinanim nito ay nagbunga sa gitna ng kanyang pinakamadilim na panahon. Ang utang na loob na ito ang naging kalasag niya ngayon. Don Inigo, gagamitin ko po ang pagkakataong ito hindi para sa galit, kundi para sa katarungan. Determinadong wika ni Mayumi. Sa mga sumunod na araw kasama si Alon, binuo nila ang bawat piraso ng ebidensya. Ang mga pekeng pirma sa loan agreement, ang mga nakaw na pondo mula sa Madrigal Foundation at ang mga lihim na bank account ni Leandro sa ibang bansa. Bawat dokumento ay tila isang pako na unti-unting itinatanim sa kabaong ng karera ni Leandro. Isang gabi, bago ang itinakdang kasal, nagpasya si Mayumi na gawin ang isang bagay na labis na mapanganib. Nagpunta siya sa butik kung saan isinusukat ni Cosima ang kanyang marangyang wedding gown. Sa gitna ng mga mamahaling tela at nagniningning na mga bato, tumayo si Mayumi. Payak ngunit may awtoridad na hindi kayang bilhin ng salapi. Anong ginagawa mo rito? Singal ni Cosima. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Security! Paalisin ang babaeng ito. Cosima, hindi ako naparito para manggulo. Mahinahong simula ni Mayumi. Kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kaba. Naparito ako bilang isang babae na naging biktima ng lalaking papakasalan mo. Tingnan mong mabuti ang mga accounts ng foundation ninyo. Binubutas na ni Leandro ang bulsa ng pamilya mo bago pa man kayo magpalitan ng sumpa. Huwag kang maging bulag sa gintong ipinapatong niya sa iyong mga mata. Tumawa ng mapait si Cosima, isang tawang puno ng kayabangan at kawalan ng malay. You're just jealous, Mayumi. You're trying to destroy him because he chose me over a commoner like you. Get out! At huwag mong subukang lumapit sa kasal namin dahil ipapakulong kita. Pinalabas si Mayumi ng mga guards, ngunit bago siya tuluyang umalis, nakita niya ang isang saglit na pag-aalinlangan sa mga mata ni Cosima. Ang golden moment na yon ay sapat na para malaman ni Mayumi na ang binhi ng duda ay naitanim na niya. Pagbalik sa apartment, hinarap ni Mayumi ang salamin. Isinuot niya ang kanyang malinis at bagong plansang nursing uniform, ang simbolo ng kanyang pangarap at pagkatao. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang tos at labis na tera ng tondo. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang mga anak. Nurse Mayumi. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Lumapit si Alon sa kanya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Sigurado ka ba rito, Mayumi? Mapanganib ang balak mong pagpunta sa hotel ng mag-isa. Leandro is a desperate man. Kailangan kong gawin ito, Alon. Hawak niya ang takot ko at kailangan kong bawiin iyon sa harap ng lahat. Sagot ni Mayumi. Para sa mga bata. Para sa dangal ko. Dumating ang gabi ng kasal. Ang marangyang hotel ay punong-puno ng mga bulaklak, ilaw, at mga makapangyarihang tao sa lipunan. Si Leandro ay nakatayo sa harap ng altar, suot ang kanyang dambuhalang tagumpay, iniisip na sa wakas ay nailibing na niya ang kanyang nakaraan. Ngunit sa labas ng hotel, bumaba si Mayumi mula sa sasakyan.
Hawak niya ang isang itim na folder na naglalaman ng katotohanan. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong text mula kay Leandro. Nandito na ang mga bata sa isang kwarto sa taas. Isang maling sigaw mo. Hinding-hindi mo na sila mahahawakan. Pumasok ka at umakto na parang walang nangyayari. Be a good spectator of my success or be the reason for their end. Napatigil si Mayumi sa tapat ng dambuhalang pinto ng ballroom. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Ang cliffhanger na ito ang pinakamabigat sa lahat. Paano siya lalaban kung ang mga anak niya ay literal na ilalim ng kuko ng halimaw sa loob mismo ng gusaling iyon? Dahan-dahang itinulak ni Mayumi ang pinto at ang liwanag ng ballroom ay tumama sa kanyang mukha, kasabay ng paglingon ni Leandro mula sa altar. Ang digmaan ay hindi na lamang usapin ng pera. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang bawat hakbang ni Mayumi sa gitna ng dambuhalang ballroom ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa bawat pader ng kasinungalingan ni Leandro. Ang marangyang liwanag mula sa mga chandelier ay tumatama sa kanyang puting uniforme na tila ba isang banal na liwanag sa gitna ng mundong puno ng huwad na ginto. Isang kolektibong pagsinghap ang bumalot sa malawak na silid. Ang mga bulungan ng mga elitistang panauhin ay tila mga bubuyog na naghahanap ng madadapuan. What is she doing here? Sino ang nagpapasok sa basurang yan? Ang mariing bulong ni Cosima. Ang kanyang mukha ay namumutla sa likod ng kanyang mamahaling belo. Sa harap ng altar si Leandro ay nanigas. Ang kanyang mga kamay na kanina ay handang humawak sa mga kamay ng isang heredera ay nagsimulang manginig. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, muli niyang isinuot ang kanyang maskara ng kayabangan. Mayumi, kung balak mong gumawa ng eksena para hilingin na balikan kita, nagkakamali ka. Security! Ilabas ang babaeng ito! Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng hotel. Hindi natinag si Mayumi. Huminto siya ilang hakbang mula sa altar. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Leandro. Isang tingin na walang halong takot, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katarungan lamang ang makakapagbigay. Hindi ako naparito para sa iyo, Leandro. Ang boses ni Mayumi ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang latay sa pagkatao ng lalaki. Naparito ako para ibigay ang huling regalo ko sa kasal ninyo. Inilabas ni Mayumi ang itim na folder. Inilapag niya ito sa lamesang nasa pagitan nila, sa tabi mismo ng mga singsing na simbolo, sana ng bagong buhay ni Leandro. Diyan nakasulat ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa Madrigal Foundation, ang bawat pekeng pirma na ginawa mo sa pangalan ko, at ang bawat buhay na tinapakan mo para lang makasuot ka ng Amerikana ngayon. Pagpapatuloy ni Mayumi. Kasinungalingan, sigaw ni Leandro habang mabilis na binuklat ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga bank statements at ang orihinal na loan agreement na may marka ng forensic analysis. Fake ito! You're just a bitter ex-wife. Gimis sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Ang ebidensyang yan ay totoo, Mr. Vergara. Pumasok si Alon Madrigal mula sa gilid, kasunod si Don Inigo. Ang presensya ng dalawang makapangyarihang lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Leandro. Alon? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Cosima. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ibig sabihin nito, Cosima, pinaglalaruan ka lang ng lalaking ito. He didn't love you. He loved the Madrigal fortune to pay off his massive debts. Paliwanag ni Alon habang iniaabot ang isang opisyal na dokumento sa mga panauhin. Don't worry about the kids, Mayumi. Bulong ni Alon nang makalapit siya rito. Nahanap na sila ng mga tauhan ni Don Inigo sa room 1402. Ligtas na sila. Sila ay nasa pangangalaga na ni Aling Berta. Naramdaman ni Mayumi ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib.
Ang tanging kadenang humahawak sa kanya ay naputol na. Tumingin siya kay Leandro na ngayon ay tila isang basang sisiw na sinusubukang humanap ng malulutuan. Sa isang golden moment na tila tumigil ang oras, kinuha ni Mayumi ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na kupas na at wala ng kinang at dahan-dahan itong inilagay sa palad ni Leandro. Ito ang huling bahagi ng nakaraang matagal mo nang gustong burahin, wika ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katarungan. Ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng sakit at panlilinlang. Tapos na tayo, Leandro. Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng buhay ko at ng mga anak ko. Sinubukang tumakas ni Leandro patungo sa gilid ng ballroom, ngunit hinarangan siya ni Alon. Huwag ka nang mag-abalang tumakbo, Leandro. The police are already outside. Ang tunog ng papalapit na mga yabag ng otoridad ay naging musika sa pandinig ni Mayumi. Pumasok ang mga pulis sa loob ng marangyang ballroom. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter na biglang sumulpot ay tila kidlat na tumatama sa mukha ni Leandro habang pinupiringan ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Hiyaw ni Leandro. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang marangyang suit ay nagusot. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang dangal ay tuluyang nabaon sa putikan. Naiwang nakatayo si Mayumi sa gitna ng nagkagulong ballroom. Tiningnan niya si Cosima na ngayon ay humahagulgol sa sahig. Ang pamilya, madrigal, na puno ng kahihiyan, at ang mga panauhing hindi malaman kung saan titingin. Mayumi, halika na, tawag ni Alon. Ang kanyang tinig ay puno ng init at paggalang. Lumakad si Mayumi palabas ng hotel. Ang sariwang hangin sa labas ay tila isang yakap ng kalayaan. Sa di kalayuan, nakita niya ang sasakyan ni Don Inigo at sa loob nito, ang tatlong munting mukha na nakadungaw sa bintana. Si Luz, V at Minda na masayang kumakaway sa kanya. Napangiti si Mayumi. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa isang bagong simula. Ang cliffhanger ng gabi ay hindi na tungkol sa panganib, kundi tungkol sa tanong, paano muling itatayo ng isang inang sugatan ang isang kahariang yari sa pagmamahal at katotohanan? Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang anino ang nananatili. Habang isinasakay si Leandro sa sasakyan ng pulis, lumingon ito sa direksyon ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tila hindi pa natatapos ang laban. Akala mo ba tapos na ito, Mayumi? Hindi mo alam kung anong pinto ang binuksan mo. Bulong ni Leandro sa sarili bago tuluyang isara ang pinto ng patrol car. Ang katahimikan ng gabi sa bagong tahanan ni Mayumi ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito punong-puno ng kaba at banta, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Sa loob ng silid, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, pinagmamasdan ni Mayumi ang kanilang mga muka sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan. Ang bawat mahinahong paghinga ni Luz, V at Minda ay tila mga nota ng isang awit ng tagumpay na unti-unting nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit sa kabila ng katarungan, ang hapdi ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. Habang hinihimas ni Mayumi ang kanyang mga palad na may mga bakas pa ng hirap mula sa tondo, naramdaman niya ang bigat ng mga alaala. Ang pagbagsak ni Leandro ay hindi nagbigay sa kanya ng kagalakan, kundi isang uri ng matinding pagod. Ang pagod ng isang inang binuhat ang mundo para lamang manatiling buo ang kanyang pamilya. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at madilim na selda, ang tanging naririnig ni Leandro ay ang ritmo ng pagpatak ng tubig mula sa gripo at ang mahinang kalansing ng bakal sa tuwing gumagalaw ang mga bantay. Ang marangyang Amerikana na suot niya sa kasal ay naging gusot at marumi na, tila isang simbolo ng kanyang dangal na tuluyan ng nabulok. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ang mga business partners, ang pamilya Madrigal, maging si Cosima, ay tila mga aninong naglaho sa dilim.
Wala nang natira sa kanya, kundi ang kanyang puot at ang 4 na pader na saksi sa kanyang pagkatalo. Lumipas ang ilang buwan. Ang golden moment ng kabanatang ito ay naganap sa harap ng isang maliit ngunit malinis na gusali sa isang komunidad na nangangailangan. Nakasuot si Mayumi ng kanyang malinis at maputing nursing blouse. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang simpleng karatula. Klinika de Serafina, libreng gamutan para sa bayan. Nanay, ang ganda mo po sa puting damit. Masayang sigaw ni V habang tumatakbo patungo sa kanya. Nurse na po talaga si nanay. Dagdag ni Luz nang may pagmamalaki sa boses. Dahan-dahang lumapit si Alon Madrigal. May dalang isang basket ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang tingin kay Mayumi ay hindi na puno ng profesionalismo, kundi ng isang lalim ng paghanga at pag-ibig na matagal na niyang kinikimkim. Ang slow burn na tension sa pagitan nila ay tila isang apoy na dahan-dahang nagpapainit sa malamig na bahagi ng puso ni Mayumi. You did it, Mayumi. Hindi mo lang binuhay ang pangarap mo, binigyan mo rin ng pag-asa ang mga taong nakalimutan na ng lipunan. Wika ni Alon. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng babae. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, Alon. Sagot ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Dahan-dahang inayos ni Alon ang isang takas na hibla ng buhok ni Mayumi. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Isang simpleng kilos, ngunit nagdala ng matinding kilig at kapanatagan na sapat na para malaman nilang dalawa na may bukas pang naghihintay. Gayunpaman, ang kapayapaan ay tila isang manipis na salamin na madaling mabasag. Sa gitna ng kasiyahan ng inaugurasyon ng klinika, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit kay Mayumi at nag-abot ng isang luma at madilaw na sobre. Pinapabigay po ng isang bilanggo. Sabi niya, ito raw ang huling piraso ng puzzle na hindi mo nahanap sa hotel. Bulong ng lalaki, bago mabilis na naglaho sa karamihan. Nang buksan ni Mayumi ang sobre sa loob ng kanyang bagong opisina, ang kanyang hininga ay tila naputol. Hindi ito ebidensya ng korupsyon. Ito ay isang luma at kupas na birth certificate, isang dokumento na nagsasabing ang tunay na ama ng kanyang mga anak ay hindi ang lalaking pinakasalan niya, kundi isang lihim na matagal nang ibinaon ng kanyang namayapang ina. Nabitawan ni Mayumi ang papel. Ang cliffhanger na ito ay nagbukas ng isang panibagong sugat na mas malalim kaysa sa pagtataksil ni Leandro. Sino ang lalaking nakasaad sa dokumento? At bakit itinago ni Leandro ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon bilang kanyang huling baraha? Ang katahimikan sa loob ng klinika ay muling naging mabigat. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkatao at sa dugo ng kanyang mga anak ay tila isang bagong unos na paparating. Nanay, ayos lang po ba kayo? Tawag ni Minda mula sa labas. Hindi nakasagot si Mayumi. Nakatitig lamang siya sa pangalang nakasulat sa papel, ang pangalang magpapabago sa lahat ng akala niya ay ayos na. Ang katotohanan ay tila isang kutsilyong kinalawang na bumaon sa puso ni Mayumi, hindi para pumatay, kundi para lalong magdulot ng impeksyon sa sugat na akala niya ay tuyo na. Sa loob ng kanyang maliit na opisina sa klinika, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang lalamunan. Ang papel na hawak niya, ang lumang birth certificate, ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Tila ba may sarili itong buhay na nanginginig sa puot? Hindi maaari ito. Ang pabulong na daing ni Mayumi, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit na hindi pumatak. Lahat ng tiniis ko, lahat ng pangungutya ni Leandro, lahat ba yun ay nakabase sa isang dambuhalang kasinungalingan? Kung ang nakasulat sa dokumentong ito ay totoo, ang 3 anghel na ipinaglaban niya sa gitna ng gutom at ulan ay hindi bunga ng pagmamahal nila ni Leandro. Sila ay bunga ng isang gabing madilim sa kanyang nakaraan
Napilit binura ng kanyang memorya dahil sa trauma. Isang gabi noong siya ay yarseng nagsisimula pa lamang bago pa man dumating si Leandro sa buhay niya. Ngunit bakit pinakasalan siya ni Leandro? Bakit inangkin ng lalaking iyon ang mga bata bilang kanya para lamang itakwil din sa huli? Nabalik lamang ang diwa ni Mayumi nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng mga medical records bago pumasok si Alon. Mayumi, bakit ang putla mo? Kanina pa kita tinatawag sa labas. Hindi ka sumasagot. Ang boses ni Alon ay puno ng pag-aalala. Lumapit ang abogado at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mayumi. Ang lamig ng mga kamay mo. May nangyari ba? Naramdaman ni Mayumi ang init ng palad ni Alon, ang tanging katuwang na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na gumaan ang kanyang loob, isang matinding hiya ang bumalot sa kanya. Paano kung malaman ni Alon ang tungkol sa lihim na ito? Paano kung ang pagtingin nito sa kanya ay magbago kapag nalaman nitong ang kanyang nakaraan ay mas magulo pa kaysa sa inaakala nila? Wala ito, Alon. Pagod lang marahil sa inaugurasyon. Pilit ng ngiti ni Mayumi, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay, isang kilos na nagdulot ng bahagyang kalituhan sa mukha ng lalaki. Mayumi, kung may problema, nandito ako. Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na wala ng lihiman? Banayad na paalala ni Alon. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan sa kailaliman ng mga mata ni Mayumi. Alam ko, Alon. Salamat. Sagot niya. Ngunit ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay tila muling tumaas. Nang hapong iyon, dinalaw ni Mayumi si Don Inigo sa kanyang silid-aklatan. Ang matanda ay kasalukuyang nagbabasa ng isang lumang talaarawan. Sa bawat pahinang binubuklat ni Don Inigo, nararamdaman ni Mayumi na may mga lihim ang kanyang ina na kailanman ay hindi nito naikwento sa kanya. Don Inigo, kilala niyo po ba ang lalaking ito? Tanong ni Mayumi habang ipinapakita ang pangalang nakasulat sa birth certificate, ang pangalang Gabriel Altamira. Nabitiwan ni Don Inigo ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng isang matinding sindak at pangungulila. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Saan mo nakuha ang pangalang iyan, Mayumi? Ang boses ni Don Inigo ay nanginginig. Si Gabriel. Siya ang aking nag-iisang anak na lalaki na matagal nang pumanaw. Ang kapatid ni Alon. Ang bawat salita ni Don Inigo ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mayumi. Kung si Gabriel ang ama ng kanyang mga anak, ibig sabihin ay hindi lang basta kliyente o kaibigan si Don Inigo. Siya ay ang lolo ng kanyang mga anak. At si Alon, ang lalaking sinisimulan na niyang mahalin, ay ang tiyuhin ng kanyang mga triplets. Isang dambuhalang mist of distrust ang bumalot sa isipan ni Mayumi. Alam ba ni Leandro ang lahat ng ito? Kaya niya ginamit si Mayumi? Ginamit ba siya ni Leandro para magkaroon ng ugnayan sa mga Altamira sa hinaharap? O may mas malalim pang sabwatan na hindi niya nakikita? Habang naglalakad si Mayumi palabas ng mansyon, nakita niya si Alon na naghihintay sa kanya sa tabi ng sasakyan. May dalang kape at isang matamis na ngiti. Ang golden moment ng kanilang pag-iibigan ay tila nabahira ng isang madilim na anino. Paano niya titingnan si Alon nang walang halong pagdududa kung ang bawat halik at yakap nito ay maaaring maging bahagi ng isang masalimuot na nakaraan na hindi nila kontrolado? Mayumi, ayos ka lang ba talaga? Kanina ka patahimik. Tanong ni Alon habang pinagbubuksan siya ng pinto. Ayos lang ako, Alon. Marami lang iniisip para sa klinika. Pagsisinungaling ni Mayumi, ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat salitang binitawan niya. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi nagmula sa isang banta ng kamatayan, kundi sa isang banta ng katotohanan. Pag-uwi sa bahay, tiningnan ni Mayumi ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa. Ngayon,
ay nakikita na niya ang mga katangian ni Don Inigo sa kanila. Ang katarungang nakuha niya laban kay Leandro ay tila simula pa lamang ng isang mas malaking laban para sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para sa abogado ni Leandro sa loob ng kulungan. Sabihin mo kay Leandro, pupunta ako bukas. Gusto kong marinig ang lahat at huwag siyang magkakamaling magsinungaling dahil wala na siyang matatalo pa sa akin kundi ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat yabag ni Mayumi sa malamig at semento na pasilyo ng piitan ay tila isang mabigat na pintig ng kanyang puso. Ang amoy ng kalawang, lumang pintura at matapang na disinfektante ay nanunuot sa kanyang ilong, nagbibigay ng kakaibang pait sa kanyang lalamunan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag kung saan nakatago ang piraso ng papel na bumura sa lahat ng akala niya ay totoo tungkol sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa visiting area, bumungad sa kanya ang isang salamin na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa kabilang panig, nakaupo si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang mapanguyam na ngisi sa kanyang mga labi ay naroon pa rin. Ang ngisi ng isang taong hanggang sa huli ay naniniwalang siya ang may kontrol. Akala ko ba ay hindi mo na ako kailangan, Mayumi? Ang boses ni Leandro mula sa intercom ay tila isang gasgas na plaka. O baka naman, na-realize mo na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang anino ko? Hindi kumibo si Mayumi. Dahan-dahan niyang inilabas ang birth certificate at idinikit ito sa salamin. Nakita niya ang panandaliang paghinto ng hininga ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang ngisi sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig na katahimikan. Bakit, Leandro? Ang boses ni Mayumi ay mahinahon, ngunit puno ng isang uri ng pait na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bakit mo itinago ito? Bakit mo hinayaang maniwala ako na ikaw ang ama nila habang itinuturing mo kaming basura? Isang tuyong tawa ang kumawala sa dibdib ni Leandro. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng lason. Dapat ka pang magpasalamat, Mayumi, kung hindi dahil sa akin ang mga batang yan ay tatawaging bastardo. Ginamit ko ang pangalan ko para bigyan sila ng proteksyon habang hinihintay ko ang tamang pagkakataon. Pagkakataon para sa ano? Para gamitin silang panangga sa mga utang mo? Para magkaroon ka ng ugnayan sa mga Altamira kung sakaling bumagsak ka? Ang tanong ni Mayumi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit na pilit niyang kinikimkim. Business is business, Mayumi. I knew Gabriel Altamira. I knew he was the golden son of Don Inigo. Nang mamatay siya at nalaman kong buntis ka, I saw a golden ticket. Pag-amin ni Leandro, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Plano ko sanang gamitin ang mga bata para makapasok sa imperyo ng mga Altamira, pero masyado kang naging matuwid, masyado kang naging pabigat sa ambisyon ko. So I had to find a faster way. The Madrigals. Naramdaman ni Mayumi ang pag-akyat ng lansa sa kanyang sikmura. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi niya ipinambili ng pagkain ng sarili, para lang may maipakain kay Leandro noong nag-aaral pa ito, ay bahagi lamang ng isang masalimuot na scam. Siya ay hindi kailanman naging asawa sa paningin ni Leandro. Siya ay isa lamang puhunan na hindi nagbunga ng mabilis. Sa isang golden moment ng katarungan, tumayo si Mayumi ng tuwid. Tinitigan niya si Leandro ng diretsyong-diretsyo, hindi bilang biktima, kundi bilang isang inang nakalaya na sa kanyang mga kuko. Pinoprotektahan mo raw sila? No, Leandro. Pinrotektahan mo lang ang sarili mo. Wika ni Mayumi. Pero tapos na ang laro mo. Ang mga batang tinawag mong pabigat ay ang mga tagapagmana ng isang dangal
na kailanman ay hindi mo makakamit. At ang pangalan mo, mabubura iyon kasabay ng pagbulok mo sa seldang ito. You think you won? Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay naging paos sa galit habang hinahampas niya ang salamin. Alon will never accept you. He's a Madrigal by blood, an Altamira by heart. Sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ang babaeng naging asawa ng taong sumira sa pamilya niya? You're just a reminder of his brother's mistakes. Hindi na lumingon si Mayumi. Lumabas siya ng piitan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Ngunit ito ay isang uri ng sakit na nagdadala ng katotohanan. Sa tapat ng gate, nakita niya ang pamilyar na sasakyan. Nakasandal si Alon sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Alam ni Alon na pumunta rito si Mayumi. Alam ni Alon na ang sikreto ng kanilang pamilya ay nasa mga kamay na nito. Dahan-dahang lumapit si Mayumi. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang bangin na binuo ng nakaraan. Kinuha ni Mayumi ang birth certificate at iniabot ito kay Alon. Alon, kailangan mong malaman ang totoo. Bulong ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang mga anak ko, sila ay mga Altamira. Sila ang mga anak ni Gabriel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nakita ni Mayumi ang pagbabago sa mga mata ni Alon mula sa gulat, patungo sa sakit, at huli ay sa isang hindi maipaliwanag na emosyon. Ang hangin sa paligid nila ay tila huminto sa pag-ihip. Alam ko, Mayumi, ang mahinang sagot ni Alon na nagpatigil sa mundo ni Mayumi. Matagal ko nang alam, at iyan ang dahilan kung bakit hindi ko mapatawad ang sarili ko. Dahil mahal kita, kahit alam kong ang pagmamahal na ito ay maaaring sumira sa natitirang alaala ng kapatid ko. Ang cliffhanger ng huling kabanatang ito ay hindi tungkol sa galit, kundi sa isang masakit na pagpili. Pipiliin ba nila ang pag-ibig sa kabila ng masalimuot na ugnayan ng dugo? O ang kanilang nakaraan ang magiging huling hadlang sa kanilang pagpapagaling? Dahan-dahang hinawakan ni Alon ang kamay ni Mayumi sa gitna ng sikat ng araw, habang sa malayo ay naririnig ang tunog ng mga sasakyang dumadaan. Isang buhay na patuloy na gumagalaw sa kabila ng mga pusong naghihintay ng kapatawaran. Ang kulay kahel at lilang hapon sa Manila Bay ay tila isang dambuhalang canvas na ipinipinta ng tadhana. Sa balkonahe ng bagong gawang gusali ng Klinika de Serafina, nakatayo si Mayumi, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw. Wala na ang amoy ng lansa at putik ng tondo. Ang hangin ngayon ay may dalang samyo ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong linis na pasilyo ng ospital. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi, kundi isang musika ng kapayapaan na matagal niyang ipinagdasal. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang huwad na kaharian ni Leandro Cailum Vergara. Ayon sa mga huling balita, ang lalaking dati ay nagnanais na sakupin ang mundo ay isa na lamang bilang sa loob ng pambansang bilangguan. Unti-unting nilalamon ng limot at ng sarili niyang mga maling desisyon. Ang pamilya Madrigal ay muling bumangon mula sa kahihiyan. At si Cosima, sa kabila ng sakit, ay nakahanap ng sarili niyang landas sa pagtulong sa mga biktima ng domestic abuse. Nanay, tingnan niyo po ang ginawa namin. Ang masayang sigaw ni Minda ay bumasag sa malalim na pag-iisip ni Mayumi. Lumingon si Mayumi at nakita ang kanyang 3 anak, sina Luz, V at Minda, na ngayon ay mga dalagita na. Nakasuot sila ng kanilang mga school uniform, dala ang mga sertipiko ng karangalan mula sa paaralan. Sa likuran nila, nakatayo si Don Inigo na bagaman gumagamit na ng baston ay bakas ang kalakasan at labis na kagalakan sa kanyang mga mata. Sa bawat ngiti ng mga bata, nakikita ni Don Inigo ang mukha ng kanyang yumaong anak na si Gabriel at ang katapatan ng yumaong nurse na si Serafina.
Ang golden moment ng hapong yon ay nang lumapit si Alon kay Mayumi. May dalang dalawang tasa ng mainit na tsa. Ang kanilang ugnayan ay hindi naging madali. Kinailangan nilang dumaan sa matinding proseso ng pagtanggap. Ang pag-unawa na ang kanilang pag-ibig ay hindi isang pagkakasala sa alaala ni Gabriel, kundi isang pagpapatuloy ng buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Ready for the final consultation, Nurse Mayumi? Biro ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Palagi naman, Attorney Alon. Sagot ni Mayumi nang may matamis na ngiti. Dahan-dahang hinawakan ni Alon ang kamay ni Mayumi. At sa pagkakataong ito, hindi na binawi ng babae ang kanyang kamay. Ang bawat linya sa kanilang mga palad ay tila nagsasama, bumubuo ng isang bagong mapa ng buhay. Nagawa mo na ba silang patawarin, Mayumi? Tanong ni Alon, isang katanungang matagal na nilang iniiwasan. Huminga ng malalim si Mayumi, tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan matatatagpuan ang bilangguan. Ang patawad, Alon, ay hindi para sa kanya. Ginawa ko yon para sa sarili ko at para sa mga bata. Ang galit ay isang lason na ako lang ang umiinom, pero siya ang inaasahan kong mamatay. Ngayon, malaya na ako. Wala na siyang puwang sa puso ko, kahit bilang isang kaaway. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang yon ay hindi nagmula sa yaman ng mga Altamira, kundi sa katotohanang hinarap nila ang bawat unos ng may dangal. Ang Klinika de Serafina ay naging simbolo ng paghilom, hindi lamang para sa mga may sakit, kundi para sa isang pamilyang winarak ng ambisyon, ngunit pinag-isang muli ng katapatan. Ang aral na naiwan sa puso ng bawat nakasaksi sa kanilang kwento ay simple. Ang ginto ay sinusubok sa apoy, ngunit ang puso ng isang ina ay sinusubok sa hirap. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa kung gaano karaming beses kang bumangon matapos kang itapon sa putikan. Habang tuluyang naglalaho ang araw sa abot-tanaw, niyakap ni Mayumi ang kanyang 3 anak sa ilalim ng nagniningning na mga bituin. Ang nakaraan ay isa na lamang anino at ang hinaharap ay isang malawak na dagat na handa nilang layagin. Dala ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Leandro o ng kahit na sino. Ang kanilang dangal, ang kanilang pagmamahal, at ang kanilang walang hanggang pag-asa. Tayo na sa loob, anyaya ni Don Inigo. Naghihintay na ang hapunan. Naglakad silang magkakasama, isang pamilyang binuo ng dugo, ng sakripisyo at ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang bagyo. Ang pinto ng klinika ay dahan-dahang sumara. Iniiwan ang kadiliman sa labas, habang ang liwanag sa loob ay mananatiling nag-aalab para sa lahat ng mga pusong naghahanap ng tahanan.